Ganito pala kayaman si Ellen Adarna at ang kanya sa Cebu. Taong 2010 nang magsimula ang career ni Ellen sa showbiz at nakita siyang lumabas sa comedy gag show na Bubble Gang sa GMA7. Mas nakilala naman siya nang mapasali ito sa Pinoy remake ng Colombian telenovela na Pasyon de Amor ng ABS-CBN. Dito niya naging kapareha ang aktor na si EJ Falcon na nooy usap-usapan ang balak nitong panliligaw sa aktres, subalit hindi iyon natuloy. Bago naman pasukin ni Ellen ang mundo ng showbiz, nakilala ito noon pa man bilang isang heredera. Ipinanganak siya sa amang Pinoy na si Alan Modesto Adarna, pinakamatanda sa 4 na magkakapatid, at inang Filipino-Chinese na si Miriam Go. Siya ang nag-iisang anak at panganay na babae ng kanyang magulang, kaya naman ang responsibilidad ay nasa mga kamay ni Ellen. Ang pamilya nito ay involved sa hotel and construction business. Nagmamay-ari sila ng iba't ibang mga hotels, resort, condominium at isang chain ng mga motel sa Cebu, Manila, Cagayan de Oro at Davao. Ang kilalang pasyalan na Temple of Leia ay nabansagan din na Taj Mahal ng Cebu. Ito ay itinayo bilang parangal sa kanyang yumaong lola, si Leia Albino Adarna. Ang businessman na lolo ni Ellen na si Teodorico Adarna ay halos 54 years kasama ang kanyang misis na si Leia, kaya naman noong pumanaw ito noong 2012 sa lung cancer, nagdesisyon itong gumawa ng isang templo para sa alaala ng yumaong asawa. Sinasabing 80 million pesos ang tinatayang gasto sa templong ito na hanggang ngayon ay ongoing pa ang construction at nagsisilbing tanda ng isang walang kamatayang pagmamahal sa isang mahal sa buhay. Ang templo rin ay magiging lugar kung saan itatabi nila ang mga collections ni Lola Leia mula sa kanyang mga travels na ipinangako ni Lolo Teodorico. Sinasabing ang pamilya ni Ellen ang isa sa mga mayayamang angkan na nakabase sa Cebu City. At dahil si Ellen ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid, tinuruan siya ng kanyang ama kung paano magpatakbo ng kanilang business. Tinuruan din ito ng kanyang ama tungkol sa halaga ng pagsisipag sa trabaho. Nagtatrabaho siya dati para sa kanyang ama sa Cebu mula noong siya ay grade 4 bilang isang kasambahay. Nagtatrabaho rin siya bilang secretary ng kanyang ama. Nagsimula siyang magtrabaho sa hotel ng kanyang ama tuwing bakasyon upang makuha ang kanyang summer allowance. Subalit nung siya ay nag-18 na, pinaalis na sila ng kanilang ama sa kanilang bahay. Ani Ellen, nang paalisin sila sa bahay sa pagtungtong nila ng 18 years old, ang opisina nila ang nagsisilbing bahay nila dahil nagpatayo ang ama nila doon ng matutuluyan nilang magkakapatid. 22 years old nagpasya si Ellen na ayaw niyang magtrabaho para sa kanyang ama at maiugnay sa negosyo ng kanyang pamilya. Hindi naman inaprubahan ng kanyang ama ang kanyang pasya. 2 taon din silang hindi nag-usap ng kanyang ama. Ngunit itinuloy pa rin niya ito. Nagsimula siya sa pagiging modelo bago ito magkaroon ng mga alok na lumabas sa mga pelikula at TV shows. Ang kanyang karera sa pagmomodelo ay nagsimula nang ang mga larawang na-publish niya sa internet ay kumuha ng atensyon mula sa netizens na di kalaunan ay dumami ang kanyang mga admirers. Ang kanyang mga larawan sa kalaunan ay nakuha ang pansin ng mga movie producers at nag-alok sa kanya ng acting contracts. Lumabas siya sa mga cover ng Candy Magazine matapos siyang manalo sa Teen Model Search para sa nasabing magazine noong 2005 at 2006. Ito ang pagsisimula na maging cover ng ilang sikat na magazine si Ellen tulad ng FHM, Esquire, Uno, Preview, Speed at Women's Health. Nang mapatunayan niya sa kanyang ama na kaya niyang tumayo sa mga sariling paa, naging maayos na rin sila muli. Samantala sa industriya ng pelikula naman, una siyang lumabas sa pamamagitan ng pelikulang Si Agimat at Si Enteng Kabisote noong 2010 na ginampanan lamang ang isang maliit na papel. Ang kanyang karera ay mas lalo pang lumawak pagkatapos niyang maging bahagi ng cast ng Captain Barbell noong 2011 at makalipas ang ilang sandali pagkatapos ng Captain Barbell, si Ellen ay naging bahagi ng reality show na Survivor Philippines
Celebrity Double Showdown noong 2011. Gumawa rin siya ng cameo sa teen-oriented comedy drama film, ang Tween Academy Class of 2012 noong 2011 na gawa ng GMA Films. Hindi nagtagal ay naging bahagi siya ng fantasy television series na Alice Bungisngis and Her Wonder Walis noong 2012. Muling gumanap ng minor role si Ellen sa pelikulang Boy Pick Up the Movie noong 2012. Matapos ang Alice Bungisngis and Her Wonder Walis, naging bahagi siya ng primetime epic drama teleserye na Indio noong 2013 na pinagbibidahan ni Bong Revilla. Matapos maging contract artist ng GMA sa loob ng 3 taon, opisyal na naging isang kapamilya si Ellen matapos ang paglagda ng isang kontrata sa Star Magic noong 2013. Para sa kanyang first TV appearance sa ABS-CBN, siya ay naging isang kalahok sa singing competition game show na The Singing Bee noong 2014. Nakuha naman ni Ellen ang kauna-unahang kapamilya teleserye na isang science fiction romance television series na Moon of Desire noong 2014. Matapos ang Moon of Desire, ginampanan ni Ellen ang kanyang kauna-unahang lead role sa romantic comedy movie na My Illegal Wife. Bumida rin siya sa Beauty in a Bottle noong 2014 kasama sina Angelica Panganiban at Angeline Quinto. Dumating ang taong 2015 nang mabigyan ng malaking break si Ellen at iyon nga ay nang mapasama ito sa cast ng Passion de Amor sa ABS-CBN. Simula noon, mas dumami ang offers ni Ellen para gumawa ng mga serye. Ginawa niya ang The Greatest Love kung saan gumanap siya bilang batang Gloria na role ni Sylvia Sanchez. Matapos iyon, naging main kontrabida naman siya sa unang pagkakataon sa seryeng Langit Lupa noong 2016. Ito rin ang taon kung kailan ipinasok ang karakter niya sa Home Sweetie Home na pinagbibidahan ni Tony Gonzaga at John Lloyd Cruz. Dito na nagsimula ang istorya ng kanilang pagmamahalan, pati na rin ang pagdating ni Baby Elias Modesto sa kanilang buhay. Subalit isang nakakalungkot na pangyayari ang dumating sa buhay ni Ellen at sa pamilya nito. Isang buwan kasi bago magsilang sa kanyang unang anak si Ellen, binawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa cardiac arrest. Sa edad na 58, iniwan ng ama ni Ellen ang construction at real estate business nito sa aktres. Isa pang iniwan ng amang si Alan sa aktres ay ang galing nito sa musika. Kilala kasi si Alan Modesto bilang isang piano virtuoso at legend sa mundo ng musika. Kaya naman lahat silang magkakapatid ay musically inclined na namanan nila sa kanilang yumaong ama. Nakakalungkot lamang dahil hindi na nakita ng ama ni Ellen ang kanyang apo. Sa kanyang pagpanaw, marami ang nagsasabing isang simpleng tao lamang ang ama ng aktres. Kahit sa pagporma nito, hindi nito ipinapakita na malaki ang kanilang ari-arian at marami silang pera. Tulad ng kanyang ama, isang simpleng babae lamang din si Ellen. Kung inyong titingnan, hindi ito materyoso na tao. Kung nanaisin niya, hindi na niya kakailanganin ang magtrabaho pa dahil pinamanahan na ito ng lahat ng kayamanan ng kanyang angkan. Subalit naging hilig na rin niya ang humarap sa camera. Ang isa pang pag-aari ni Ellen ay ang kanyang condo unit sa Maynila na may magandang tanawin. Bukod dito, may bahay din ito sa isang exclusive subdivision sa Ayala, Alabang kung saan niya kapitbahay ang kanyang fiancé, ang modelo at aktor na si Derek Ramsey. Kung tutuusin, walang paghihirap ang dapat maranasan ni Ellen, lalo na kung ang angka nito ay pinakaprominente sa buong Cebu. Subalit hindi rin naging madali ito para sa aktres dahil hindi sila tinuruan ng kanilang mga magulang na magbuhay reyna at hari lamang. Natuto silang tumayo sa kanilang sariling paa at napatunayan na kahit sa kanilang mga mayayaman, hindi nagiging madali ang pera. Kailangan pa rin itong paghirapan at pagtrabahuan. Ngayon, nalalapit na rin na lumagay sa tahimik si Ellen. Mukhang madadagdagan pa ang kanyang yaman. Marami na rin kasing naipundar ang pamilya ni Derek na siguradong dadagdag sa yaman at net worth ng aktres na tinatayang nasa $3 million sa kanyang edad na 33 years old.
There you go mga ka-showbiz peeps! Gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comment section below.